So magandang gabi po. Tayo po ay papapatuloy sa ating pag-aaral sa ating daily devotion, no? So welcome po sa Touching Lives Christian Church. Nasa Isaiah chapter 34 verse 5 to 7 po tayo ngayong gabing ito. Tayo po ay sama-sama uling mag-aral, no? Tayo po ay sama-sama munang manalangin bago tayo magpatuloy. Samahan niyo po ako. Maraming salamat po sa araw na to, sa panibagong buhay, lakas at karunungan na biyaya mo. Patuloy niyo pong gabayan ang mga pamilya ko, ang mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatiran, ang aking mga kapatid sa Touching Lives. Ang lahat ng may mga pinagdadaan ng malubhang sakit, ikaw po ang patuloy nilang asahan, Panginoon. Ikaw lang po ang tanging makapagpagaling sa kanila, Panginoon. Ibayin niyo po ang kapatid ni Ate Alma na mayroon pong malubhang sakit na kayo lamang po ang nakakaalam. Kayo lang po ang kaya makapagpagaling sa kanya. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Nilalapit po namin siya sa inyo. Gabayan niyo po ang aming pag-aaral na ito. Ang patuloy naming pagsunod sa iyo, patuloy naming paglakad sa iyong mga salita. Gabayan niyo po ang bawat isa. Ito po'y maunawaan namin at maipamuhay at mapagbigay sa iyo ng karangal at kapurihan, Panginoon. Tiyataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po sa mga viewers sa nanonood ngayon. Di po lumalabas sa aking nandyan, pero magandang gabi po. Pwede po tayo mag-comment, no? Para malaman ko kung sino po yung nandyan. At pa-share na lang din po sa inyong mga wall, sa inyong mga groups ang ating pag-aaral at para tayo ay maraming makakita, no? Maraming makakita sa ating live at ganoon din sa recording. So, sa ating magpatuloy, sinimulan nga po ni Pastor Dom noong Sabado at kahapon yung Kabanata 34 ng Isaiah at ito nga po ay tumutukol sa paghatol ng Diyos sa Edom, no? Siyempre ito po hindi lang sa Edom na tumutukoy kundi sa lahat ng tao nasakop ng Panginoon, siyempre, yung lahat ng nandito sa mundo. Pero dito sa time nito ay Edom yung tinutukoy dito. Dito nga po ay nangyari ito sa lumang tipan. So, makikita natin yung nilalaman nito ay yung pagtawag sa mga bansa upang manumbalik at maghanda sa galit ng Diyos. Galit ng Diyos sa mga taong nagkasala at sumuway at tumalikod sa Kanya. So, again, ang kabanatang ito ay hindi lamang tumutukoy sa bansang Edom. Magandang gabi po, Pastor Nanding. Siyempre kay Ate Rose na nasa Laguna. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pag-join. Yan. Salamat po, Pastor Nanding. Ako po ay natutuwa dahil kasama ko na naman po kayo. So, yan po, no? Ang chapter 34 ay ang paghatol ng Diyos. No? Ang paghatol ng Diyos, dito ay makikita natin na tinatawag niya ang mga bansa. Sa unang talata, hanggang sa 4 na natalakay ni Pastor Dom ay tumutukoy sa paglalarawan ng kanyang magiging pagparusa at paghatol sa Edom, no? So ang kabanata ay nagsisimula nga sa isang panawagan sa lahat ng mga bansa at mga tao na makinig at bigyang pansin ang mensahe ng paghatol. Ang salitang Hebreo na goyim ay ginamit para sa mga bansa na nagbibigay diin sa pangkalahatang saklaw ng propesiya. Yan. Magandang gabi po, Ate Rose. Yan. Ang talatang ito ay nananawagan sa lahat upang tayo ay manumbalik, no? Subalit dito, binibigyan diin ang kanyang paghatol. Dito ay umaabot sa lahat, hindi lamang sa Israel. So, ang galit ng Panginoon ay makikita natin sa verse 2, no? Yung naging galit laban sa mga bansa. Sa verse 3 ay yung mga pagkagambala sa kosmiko, no? So ang langit nga inilarawan bilang isang pinagsamang tulad ng isang balumbon at mga bituin na bumabagsak na sumasagisag sa kosmikong kaguluhan. Tinatampok ng imaheng ito na ang laki ng paghatol ng Diyos na nakakaapekto sa lupa at langit. Sa talata 4 naman ay yun nga, no? So yung detalye na tinatampok dito yung paghatol ng Diyos na kasama ang pagsasalaysay kabilang ang lupain na ginawang nagniningas na asupre at ang pagbagsak ng mga kosmikong elemento buhat sa kalangitan. So dito papatuloy natin sa verse 5 and verse 6 and 7. So ito nga, no, sa pagpatuloy ng pagkawasak ng Edom.
So, ang verse 5 ay si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Sa King James Version, for my sword shall be bat in heaven. Behold, it shall come down upon Idumea and upon the people of my curse to judgment. No? So, ang talatang ito ay nakatutok o nakatuon sa kaparusahan ng Edom. At ito po ay direktang si Yahweh ang ipinapahayag na naghahanda at magsasakotuparan o magpapatupad nito. So siya mismo ang magdadala nung kaparusahang iyon. So kapag ang aking espada ay nakainom na sa langit, ang paralang ito o ang paralang ito ay nagmumungkahi ng banal na paghatol, no? Nagsisimula po ito sa, siyempre alam natin, spiritual na kaharian bago magpakita sa lupa. So ang imahe ng isang tabak na makikita na dito sinabi ay naghahanda para sa mula sa kalangitan ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng kompleto at masinsinang pagpapatupad ng hustisya. Alam naman natin ang Panginoon ay makatuwiran, no? Sa kontekstong ito ay ang tabak ay madalas na sumasagisag sa paghatol ng Panginoon. Makikita natin to sa Deuteronomy 32, no? Chapter 32, 41 to 42. So, ang langit ay maaaring tumutukoy sa spiritual na mga puwersa o mga pamunuan na hinahatulan. So, ito po ay naaayon sa Efeso 6 verse 12 na tumutukoy sa spiritual na pakikidigma sa makalangit na mga dako. So, pagkatapos ay bababa sa Edom. So, ang Edom, mga inapo o galing sa lahi ni Esau, no? Ay kumakatawan sa mga bansang laban sa bayan ng Diyos. So kasaysayan, ang Edom ay isang kalapit na bansa sa Israel na madalas na salungat sa kanila. So makikita natin itong bating ito sa Genesis at sa Genesis, no, sa chapter 36. So ang paghatol sa Edom ay sumasagisag sa paghihiganti ng Diyos sa mga sumasalungat sa kanyang pinagtipa ng bayan, no? Yung laging contradict. No, may mga ganitong tao, 'di ba, laging oposisyon kung tatawagin, 'di ba? Pero dito, siyempre, ang tinataliwasan nila is ang Panginoon mismo. So ito rin ay makikita bilang isang uri ng sukdulang paghatol. Yan, so magandang hapon siyempre kay Pastor Dom diyan sa church, kasama si Ate Alma, si Kuya Bob, Sammy, Abby at Princess, no? Ornido family at Ornido family. Yan, magandang gabi sa inyo diyan sa church. Yan. So sa mga taong dito sa gaya nga nung sinasabi sa nauna natin nabanggit, ang Edom ay kalapit na bansa na laging oposisyon, no? Oposisyon sa Panginoon. Dito alam naman natin, once na ikaw ay sumalungat, siyempre contradict kumbaga sa kautusan ng Panginoon o sa pamamaraan ng Panginoon ay may kaparusahan, no? Yung lagi sinasabi na ang sumusunod may pagpapala, ang sumusuway may kaparusahan. So, binanggit din dito na yung tungkol sa yung tungkol sa bayang hinatulan niyang parusahan. So dito nabanggit dito na ang langit ay maaaring tumutukoy, no, dito sa parusa ng Panginoon. So sa mga taong ito, ang pareralang ito ay nagpapahiwatig na isang banal na utos na ganap ng pagkawasak, na kadalasang tinutukoy bilang herem sa Hebrew. Ibig sabihin ay isang bagay na ibinukod para sa pagkawasak, no? Allotted na kumbaga, no? Allotted na. So ibig sabihin na ready na para magmaterialize na lang. Ganon ka ang Panginoon. So sinasalamin nito ang soberanong karapatan ng Diyos na hatulan ang mga bansa ayon sa kanyang mga layunin. So ang konsepto nga po ito ng pagiging nakatuon nga sa pagkawasak ay binibigyan diin ang kabigatan ng pagsalungat, no? Pagsalungat sa kalooban ng Diyos. So at nagsisilbing babala para sa lahat ng bansa, hindi lang doon, no? Kundi sa ngayon.
isa sa mga natutunan ko is once na ang nagtuturo or ang nagkausap ko ay may contradict no sa Bible or contradict sa sinasabi ng Panginoong Hesus, ito isang senyales ng kumbaga iwasan mo na, no? Kumbaga talagang ito ay sa liwat no dito sa lungat dun sa kautusan ng Panginoon. So dito ay tumutukoy din sa mas malawak na konteksto ang bahaging ito na mas na sinabi ng propeta Isaiah, no, ang propesiyang ito na ang pagkawasak ay at pagkatiwangwang ng ibang bansa. So sa naaraang mga pag-aaral, maalala natin yung pagkatiwangwang ng lupa, no? Ay, wala. Magandang gabi po kay Princess Dalumpines. Yan. So Dalumpines po siya. Okay, magandang gabi sa iyo, Princess. Sana nandiyan din sa Wana. So, sa malawak na konteksto, ang pagkawasak nito ay allotted na para sa bansang paparusahan, especially sa Edom, no? Tulad ng nabanggit na pag-aralan natin before, ang mga talatang ito ay hindi lamang sa Edom tumutukoy, kundi hanggang sa kapanahunan natin. Tayo ay palaging paulit-ulit na pinapaalalahanan ng Biblia na tayo ay manumbalik sa Diyos. Subalit, at this time, makikita natin na paparusahan ng Diyos ang bansang sumasalungat sa Kanya. So, isang bagay na tayo ay dapat na maging aware, ay maging handa, no? O mas pag-isipan natin mabuti na nandun ba tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kundi, magagaya tayo sa mga bansang pinarusahan o paparusahan ng Panginoon. So, ang talata ito ay umaayon sa mga mas malawak na paksang pag-aalaala nito. So, dahil sa saklaw nito ang idea ng soberanya ng Diyos at ang kanyang tungkulin bilang isang matuwid na pinuno na sa huli ay siya mismo, no? Siya mismo ang maghahatol sa lahat. Siya mismo ang magdadala ng kaparusahan o ng katarungan, no? So alam natin na itatayo niya ang kanyang bagong kaharian at siya na ang mamamahala. So tandaan natin ang soberanya ng Panginoong ito ay madalas na hindi na ituturo, no? Hindi na ibabahagi sa ibang mga turuan. Ito ay napaka-importante para paalalahanan ng lahat na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating pagsunod sa Panginoon. Hindi sa pagsunod sa mismong sinasabi ng leader, no? Madalas yung leader na yung ating pinapapurihan, hindi na ang Panginoon. So ang Edom ay natin nagmula ito kay Esau na kadalasang kumakatawan sa pagsalangsang o pagsalungat sa Israel at sa bayan ng Diyos. So natin ang paghuhukom ng Diyos ay mangyayari sa panahon na kanyang inihanda, sa kanyang itinakda. Dito po makikita natin yung pagkawasak at pagkasira ng Edom. So ang kahinatnan na ito ay dahilan din sa kautusan ng Panginoon. So makikita rin natin dito ang banal na paghukom ay siguradong mangyayari. Ang banal na paghukom ng Diyos na ipapataw niya o ibibigay niya sa Edom ay siguradong mangyari, no? So ang pagpapahayag ng paghatol ay nagsisibing paalaala na ang kanyang katarungan ay hindi may iwasan, no? Hindi maiiwasan. Isang bagay na kung tayo man ay nakakatakas sa mga palo ng ating mga magulang nung bata pa tayo. Ako, mahilig akong ganun, no? Pagpapaluin ng mama ko, tumatakas ako. So, hindi na maaabutan, no? Pero dito, ibahin natin ang Panginoon po ito, no? So, walang tago, no? Kahit sa kailaliman ka pa ng lupa magtago. Kahit gumawa ka pa ng underground na hideout, hindi ka makatakas sa parusa ng Panginoon. So, mas maiging, sumunod ka na lang at manumbalik ka kaysa magtago ka pa. So, ang soberanya ng Diyos sa mga bansa ay isang propesiya sa Edom na ito nga po ay naglalarawan ng kontrol ng Panginoon. At dito, sa lahat ng bansa, sa kanyang kakayahang magsagawa ng paghatol ayon sa kanyang kalooban. So, tandaan natin na ang bunga ng pagsalungat natin sa Diyos ay kaparusahan, kahatulan. Kaya pala, alam ni mama yung pastor, no? Actually talagang
Pag alam kong umiinit na yan, takbo na ako yan. So, yun nga, no, again, napaka-importante po na makita natin kung ano yung nagiging resulta o anong magiging resulta. No? Si Pastor Nanding, hindi ko pa nakikinig mag-preach to, pero yun nga, paano siya dati, no? Nung papaluin siya ng nanay niya, ano kaya ginagawa niya, no? So, yun po, isang bagay lang na sarap isipin, sarap aralin na ang Panginoon ay wala kang kakayahanang taguan, no? Pagtaguan siya. Tanda natin, ang ating pagsalungat sa ating Diyos ay may kaparusahan, mayroong naghihintay, no? Ito ang sinasabi kong allotted. May nakaalat sa iyo na kaparusahan. Hintahin mo lang kung ikaw magpapatuloy na sa pagtalikod sa Kanya. So, dito ay naghihikayat din sa mga mananampalataya na iayon ang kanilang mga sarili sa mga layunin ng Diyos. No? Kung ano man ang kalooban ng Panginoon, doon tayo mas magtiwala. Hindi sa ating mismong sarili. No? Madalas, tayo ay napapangunahan. Yan. So, dito tandaan natin na ang katarungan ng Diyos ay siguradong mailalapat, no? Siguradong ito ay alam naman natin na talagang para sa ating mga tao, ang rate natin ito ay sobrang mabigat, no? Sobrang malubha. Madalas may mga sitwasyon tayo na tayo ay nahihirapan at hindi natin naunawaan. So ito ay pwedeng human responsibility dahil sa ating hindi pagtitiwala sa Panginoon. So tinitiyak nito sa mga mananampalataya na sa huli ay itatama ng Diyos ang lahat ng mali at itatatag ang kanyang katarungan sa lupa. So, again mga kapatid, ang sarap pag-aralan ng Biblia. Ang sarap pag-aralan, especially dito sa Isaiah na talagang mag-a-assist at mag-a-assist kay. No, i-assist mo yung sarili mo kung tayo ba ay tulad ng Edom na tayo ay sumasalungat o tumatanggi, no, sa kanyang mga kautusan. So sa pangkalahatang talatang ito ay puno ng diwa ng banal na katarungan at paghihigante. So binibigyan diin ito ang ideya na ang Diyos ay isang matuwid na hukom na mananagot ang lahat ng tao sa kanilang mga aksyon. At ito ay nagsisilbing isang mabisang paalaala ng mga kahihinatnan ang paghihimagsik laban sa Diyos o yung pagtaliwas sa kautusan ng Diyos or yung mga tanggi or pag-iwas sa mga pagsunod. Sa pamamagitan ng matingkad na imahe at mas malakas na pananalita nito, ang talatang ito ay sumasaklaw sa mas malawak na tema ng mga alalahanin ng aklat ng Isaiah. Okay po. Yan. So at nanatili ito isang makapangyarihang testamento sa walang hanggang mensahe ng soberanya at katarungan ng Diyos. So, tanda natin mga kapatid, ayaw ko mangyari sa akin yung pastor, di ba? So, kahit si Pastor Nanding at age of, ilang taon na si Pastor Nanding? 50, no? Yeah, Gcash mo nilang pastor, ibig sabihin, kahit naman sino, no? Kahit naman sino nakakilala sa Panginoon, ayaw mong maranasan yung matinding pagpalo, matinding paghatol, no? Matinding pagtuturo. So, tandaan natin mga kapatid, sa aklat ng Isaiah, paulit-ulit na pinapaalalahanan tayo na kung ano ang kapangyarihan at soberanya o ano kayang gawin ng Panginoon. Kaya tayo ay paulit-ulit din na pinapaalalahanan na tayo manumbalik. Dahil wala tayong tatakbuhan kapag tayo ang pinarusahan o paparusahan ng Diyos. Sa verse 6, ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. Iyon ay dugo ng mga tupa at kambing at taba ng lalaking tupa. Sapagkat siya ay maghahandog ng Bosra, marami siyang pupuksain sa Edom. Sa Christian Standard Bible, CSB, the Lord's sword is covered with blood. It drips with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams. For the Lord has a sacrifice in Bosra, a great slaughter in the land of Edom. No? Naalala ko yung sinabi ni Pastor Dom kagabi, yung slaughter, no? Ito po ay katayan, no? Katayan. So makikita natin na wala ibang ginagamit sa mga ibang katayan ng hayop kundi tabak, no? Tabak. Or espada, no? So ito ay nagpapakita na malinaw, no? May kalinawan
at siguradong paglalarawan na napipintong kapahamakan at paghatol. Na nadarating sa lupain ng Edom ang larawan ng isang tabak na puno ng dugo, pinataba ng katabaan at ang pagbanggit ng mga sakripisyo at pagpatay. Lahat ay nagsisilbi upang bigyan diin ang kalubhaan at kasukdulan ng paghatol na darating. So nakikita natin yung makikita natin yung mensahe dito sa verse 6 na nandun yung worst na na situation sa pagbibigay ng paghatol. Ang tabak ng Panginoon ay nanliligo sa dugo. Ang espada na ni Yahweh ay puno ng dugo at taba. So makikita natin sa pararaang ito na nagpapahiwatig ng banal na paghatol at puot. Ang himahin ng isang tabak na babad sa dugo ay isang makapangyarihang representasyon ng katarungan ng Diyos laban sa kasalanan at paghihimagsik ng bansa o ng tao. So, tanda natin na ang espada ay ginagamit na madalas bilang instrumento ng paghatol, ng paghatol ng sino man, siyempre especially ng Diyos. So, sinasalamin nito ng talatang ito ang kabigatan na magiging paghihiganti ng Diyos sa mga bansang sumasalungat sa Kanya. So, nagbibigay din siyempre sa Kanyang pagiging makatwiran at sa Kanyang soberanya. So, dito nakikita natin siyempre tumutulo ang mga dugo ng mga tupa at kambing na ginamitan ng espada. So, ang pagbanggit ng mga tupa at kambing ay tumutukoy sa mga gawaing paghain o pag-aalay o sa sinaunang Israel, dito kung saan ang mga hayop na ito ay karaniwang ginagamit sa mga handog. So, ang imahe ng taba at dugo ay nagtatampok sa kumpletong paghahain. Dahil ang taba ay itinuturing na pinakamagandang bahagi at inialay sa Diyos. So, ang pararalang ito ay binibigyan diin ng kabuuhan ng paghatol na tutulad ng isang handog na sakripisyo ay nagpapahiwatig na ang paghatol ay parehong masinsinan at banal na paghahanda. So, makikita natin mga kapatid yung picture nung isang situation na nandoon yung pagpiprepare ng paghahanda ng paghahandog para sa Diyos. Makikita natin na nabanggit yung taba, nabanggit yung pinaka beautiful part of the animal nitong mga hayop na to. Isang bagay na ito ay napaka-importante, napakahalaga ng pagbibigyan. So, which is ito po yung ito po yung ang Panginoon syempre. Ang Panginoon ay alam natin na siya ang pinaka dapat nating ma-please o mapapurihan. So, sapagkat ang Panginoon ay yung nabanggit dito yung Bosra, sapagkat siya ay maghahandog sa Bosra. Ito ay isang pangunahing lungsod sa Edom na kilala sa mga kuta at kayamanan nito. Ang pagbanggit sa Bosra ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na puntirya o isang target, isang target kung saan dito niya ibibigay o ihahagis or ipapatama ang kanyang paghatol. Ang paghatol ng Diyos na ito ay tinatampok ang makasaysayang pagkapuot ng Edom sa Israel. So, ang paggamit ng hain o ng paghandog na ito ay nagbumungkahi na ang paghatol ay isang banal na pagkilos ng katarungan, kabayaran, katulad ng isang ritual na pag-aalay kung saan ang mga kaaway ng Diyos ay ang mga inihahandog. So, isang bagay lamang na sa atin ay pinapaalaala ng pariralang ito na tayo dapat ay mas magbigay ng pagpapahalaga sa ating Panginoon. Isang malaking bagay na dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating pagsunod sa Kanya. Isang bagay na mas makapagbigay sa Kanya ng kapurihan at karangalan. Dahil ang isang bagay na hindi nakapagbigay sa Kanya ng kapurihan at karangalan ay tumutukoy sa pagsuway o pagtalikod sa Kanya. So, isang malaking bagay, isang malaking pagpatay sa lupain ng Edom na
ito ay isang bagay na sumasalungat sa Israel, kundi sumasalungat din sa Panginoon. So ito ay naghahantong ng isang makasaysayang paghatol ng Panginoon. At ito ay may propesiyang isang napakalaking pagkawasak ng Edom na tumutupad sa mga naging hula or propesiya ng propeta. Hindi lamang din siyempre sa Edom ang tinutukoy nito, kundi sa atin din, no? Sa kapanahonan natin na marami pa rin ang nagpipikit balikat, no? Bingi-bingihan na patuloy na pinupuntirya ang pangalan ng Panginoon. Ito ay nagsisilbing babala sa lahat ng bansang sumasalansang o sumasalungat sa Panginoon. At ito ay naglalarawan ng sukdulang tagumpay ng banal na katuruan. So sa theological na pag-aaral, ito ay nilalarawan na paghatol, huling paghatol na siguradong mangyayari, na haharapin sa Diyos. So ito ay ipapataw ng Diyos sa lahat ng mga oposisyon. So sa government, di ba, may oposisyon na tinatawag, no? So kasi lagi may kontra, no? Kasi pag laging oo ng oo, walang walang maayos na magiging maayos na pag-handle ng mga batas. Pero dito syempre, ang batas ng Diyos once na sinalungat mo, ay batas niya mismo ang husga sa iyo. So siya magbibigay ng paghatol. So ang Bosra ay again isang lungsod na sumasagisag sa mga kaaway ng Diyos. Ang Edom naman ay siyempre nagmula nga ito sa lahi or sa kay Esau, no? So again, tandaan natin mga kapatid, ang simbolismo ng sakripisyo ay ang paggamit ng mga hayop noong lumang tipan na hinahain upang bigyang diin ang pagkakompleto ng paghatol ng Diyos at ang pangangailangan para sa pagbabayad sala. Alam na natin, wala ni isa man ang sino ang malinis ang pwedeng ialay, no? Kundi siyempre ang ginawa po ng Panginoong Hesus na siya ay isang sinless, spotless, no? Walang kasalanang Diyos na ibinigay ang kanyang buhay. So sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito ay nagsisilbi ring paalaala, no, ng katapatan at katwiran ng Diyos. Ang katotohanan na hindi niya papansinin o ipagwawalang bahala ang kasalanan. So alam naman natin, ayaw na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Ngunit sa uli ay magdadala ng katarungan at katwiran. Ang mga bagay na ito ay mapagkukunan ng pag-asa at pampatibay loob para sa mga nagtitiwala sa Kanya. So ito po ay isang paalaala sa atin, paalaala na sa huli ay tandaan natin na ang katarungan ng Diyos ay maghahari, no? Ito ay ang kanyang katwiran ay kanyang itatatag sa kanyang bagong itatayong kaharian. So again mga kapatid, ang talata ay maraming tinuturo sa atin. Maraming bagay na dapat natin matutunan, kundi walang iba kundi ang pagsunod sa Kanya. Mahirap, sabi ko nga dati, mahirap maging Kristiyano pero masarap sumunod sa Diyos. Isang bagay lang na may proseso, no? Isang bagay na pinoproseso tayo. Hindi po smooth lahat, no? Yung tinalakay ko lang sa verse 24 ng chapter 33, doon magiging smooth. Pero dito, preparation, at syempre yung paghahanda, no? So patuloy tayong lumakad sa requirements ng Panginoon. Okay? Yan. So ang verse 7, sinabi dito, sila'y mabubuwal na parang maiilap na toro at barakong kalabaw, matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba ang buong lupain. So sa English, sa King James Version, and the unicorn shall come down with them, and the bullocks with the bulls, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. Sa CSB, sinabi dito, the wild oxen will be struck down with them, and young bulls with the mighty bulls. Their land will be soaked with blood, and their soil will be saturated with fat. So, makikita natin, no, magkaibang
hayop ang nabanggit, no? Pero dito iisa lang yung tinutukoy, yung paring pag pag yung pag ano dito pagpaparusa, no? Pagkatay. So ang katiyakan ng salita ng Diyos, so ang kabanata ay nagtatapos sa isang bagay na nagpapakita ng kanyang paghatol o pagtupad sa kanyang magiging parusa sa Edom. So ang mga ligaw na baka ang ligaw ng mga hayop na tinutukoy dito ay nagbumungkahi ng isang paglalarawan o isang eksena ng paghatol at pagkawasak. So makikita naman natin, di ba, once na isang bagay o isang hayop ang kinakatay, ay pinuputol o sinisira mo yung kanyang structure, no? So ito ay nagpapakita ng pagkawasak. So ang ligaw na hayop ay maaaring bigyang kahulugan ng makapangyarihang mga pinuno o mga bansa na ibinababa na ang banal na paghatol sa kanila. So dito ang mga ligaw na baka o ang mga hayop ay simbolo ng lakas at kapangyarihan. So ang imaheng ito ay umaayon sa mas malawak na konteksto sa kabanatang ito na nagpropesiya ng paghatol sa mga bansa, particularly siyempre sa Edom. So ang pagbagsak ay isang bagay na nagpapakita ng mataas na kapangyarihan ng Panginoon. Ang pagbagsak ng mga kapangyarihan ng mga nilalang na ito ay nagpapahiwatig ng komprehensibong kalikasan ng paghatol siyempre ng Diyos. So tandaan natin, walang mas nakakataas sa Panginoon at walang mas kayang pumantay sa Panginoon. Tandaan natin, siya lamang po ang tanging may kakayanan na tayo ay hatulan kung tayo ay sumuway sa Kanya. Kung saan kahit na ang pinakamalakas ay hindi makakatiis, no? Hindi kayang talikuran o hindi kayang taguan ng kanyang magiging galit o kanyang kaparusahan. So, ang mga nabanggit dito na mga hayop o yung mga barakong kalabaw at toro ay dito ay tumutukoy sa kahulugan ng isang makapangyarihang mga pinuno, no? Dito tumutukoy din to sa malakas at sa kapangyarihan. Nagbibigay diin sa kabuuan ng pagkawasak. Ang mga batang toro o mga toro ay kumakatawan sa sigla at potensyal. Ngunit nahuhulog kasama ng malalakas. Yan. Ang Bosra ay kapitolyo ng bansang Edom. Yan. Salamat po, Pastor. Yan. So, lupain, basang-basa ng dugo. Ito ay nangangahulugan na may malawak na pagkawala ng buhay. Ibig sabihin, ito na yung tindi ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang puot. No, ang dugo ay madalas na nauugnay sa buhay. Alam naman natin, ang blood is river of life. Yan. Sa lumang tipan, sa Biblia, makikita natin maraming na ang dugo ay madalas na nauugnay sa buhay ng tao. So ang pagbuhos nito ay nagpapahiwatig ng pagkasira. At ito ay tumutukoy siyempre sa paghatol ng Panginoon. So ang imaheng ito ay naglalarawan na naaayon sa iba pang makahulang mga kasulatan o mga propesiya na gaya sa aklat ng Ezekiel sa chapter 35 verse 6, kung saan ang pagdanak ng dugo ay bunga ng paghihimagsik laban sa Diyos. So ito yung sinasabing what you sow, you reap. Maraming aspeto, pero dito nga yung pagsuway ng bansa o ng mga tao sa Panginoon ay nagbubunga o nagdudulot dito ng kanilang pagbagsak, ng kanilang ng paghatol ng Panginoon sa kanila. So isang bagay na hindi dapat nating makalimutan ay yung paulit-ulit na paalaala ng aklat ng Isaiah. Tandaan natin na tayo ay kilala ng Panginoon. At dapat tayo ay mas makilala natin siya upang tayo ay makasunod, no? Tayo ay sumunod at ituon natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon, hindi sa pagsuway sa Kanya. So dito, ay mapupuno ng taba ang buong lupain, no? Mapupuno ng taba ang buong lupain. Ito ay makikita natin na
isang pagpapatuloy ng sakripisyo, no? Isang imahe o paglalarawan ng paghahandog. So sa batas ng Levitico, ang taba ay itinuturing na pinakamagandang bahagi. Yan. So alala natin kanina, no? Ito ay yung isang pinakamagandang part ng hayop na ito ay may kasaganahan, no? May kasaganahan ng taba na nagbababad sa lupa. At ito ay nagmumungkahi ng isang kompleto at labis na paghatol. Na para bang ang lupain mismo ay bahagi ng isang handog na sakripisyo. So binibigyan din ito ang larawan o ang kabuuan ng pagkawasak at kabigatan ng paghatol ng Diyos laban sa kasalanan ng tao. Tandaan natin mga kapatid, isang bagay lamang, no? Kung ako isang ama ako ng dalawang anak ko na pag nagkamali, no, is meron talagang kaparusahan, meron talagang mailalapat, no, na palo. Pero sabi nga ni pastor, hindi naman bugbog. So kailangan dapat yung matinding palo na makapagbigay sa kanila ng mensahe na tayo ay dapat hindi na sumuway, no. So ganoon din sa Panginoon, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na wala tayong ibang dapat pagkatiwalaan o sundin kundi siya lang, no? Ito yung paulit na ulit na paalaala ng Panginoon sa atin. Dito, ang ligaw na baka ay simboliko ng lakas at kapangyarihan, kadalasan kumakatawan sa mga bansa o pinuno sa mga propesiya sa Biblia. At ang batang toro ay karaniwang sumasagisag sa sigla at potensyal. Posibleng kumakatawan ito sa mga umuusbong na kapangyarihan at bansa. Taba ang kinain ng mga anak ni Eli. Yan. So sa yung Mighty Bulls, no, yung actually ang daming sa mga ibang salin, no, na ginamit, pero dito ay tumutukoy ito sa mga lakas at kapangyarihan ng mga bansa, subalit ito ay mauuwi sa pagkawasak. Yan, kaya nagalit sa kanila si Yahweh kasi taba ang kinain ng mga anak ni Eli instead na yung iba, no? So dito ang lupain ay tumutukoy sa teritoryo na nasa ilalim ng paghatol na sumasagisag sa mas malawak na saklaw ng banal na paghigante. So tandaan natin, ang dugo at taba ay isang nagpapahiwatig ng sakripisyo at paghatol na kumakatawan sa kabuuan ng galit ng Diyos. At ito ay kabuuan ng kanyang paglalapat o pagsasagawa ng kanyang paghatol. Siyempre, ito ay ayon sa kanyang katarungan. So, ang soberanya ng Diyos sa paghatol ay otoridad siyempre ng Diyos. At ito ay umaabot sa lahat ng mga bansa at pinuno. Ang kanyang mga paghatol ay makatwiran at matuwid. Yan ang pinakatatandaan natin, no? Hindi po basta-basta nagpaparusa ang Panginoon. Hindi siya basta-basta humuhusga o humahatol. Siya po ay mayroong basehan, no? So again, basic, no? Pag sumunod, may pagpapala. Pag sumuway, may kaparusahan. So ang otoridad ng Diyos ay umaabot sa lahat, no? Umaabot sa lahat. So hindi lang sa Edom, kundi sa lahat, no? So, ang realidad ng banal na katarungan, ang imahe ng dugo at taba ay binibigyan diin ng kabigatan ng paghatol ng Diyos. Kasi nga, di ba, yung yung isang pag-analogy, pag kinatay mo o hiniwa mo ng espada ang isang hayop, pag lumabas na yung dugo at yung taba, isang bagay na nagpapakita na nasira na, no? Nasira na yung katawan kasi lumabas na yung bumabalot sa katawan ng hayop. So, ang simbolismo ng lakas at kapangyarihan, ito ay yung mga baka na toro na sumasagisag ng lakas. Again, yung kalakasan na ating patuloy na pinangangalagaan, once na ito ay ating ginamit sa hindi sabi ko na ayoko talaga sabihin yan actually. Pero dahil nasabi mo na, okay. Okay, pastor. Sige, pastor. So, yung isang bagay lamang na tayo ay patuloy na sumunod sa kanya
ay hindi natin mararanasan ang isang paghatol ng Panginoon. Napakahalaga na paalaala patuloy sa atin ng Panginoon ng aklat ng Isaiah na paulit-ulit, no? Actually, ikot-ikot lang talaga yung paalaala ng Panginoon na kanino nakasentro sa pagsunod sa Kanya, sa pagsunod, paglilingkod sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan natin, maraming bumagsak na mga bansa at parurusahan na bansa dahil sa hindi pagtitiwala sa Panginoon. So, tandaan natin, may pag-asa sa katwiran ng Panginoon. Tandaan natin, bagamat binabanggit ng talatang ang tungkol sa paghatol, itinuturo din ito ang pag-asa. Sa kabila ng paghatol, laging may pagdala ng pag-asa sa pag-aaral na to, no? Sa sitwasyon ng chapter 34. So dito ay masusumpungan sa matuwid na pamamahala ng Diyos kung saan ang katarungan ay sa wakas ay mananaig. Pansinin niyo mga kapatid, every time tayo ay dumaraan sa mga sitwasyon na tayo ay sinusubok, no? Tinuturuan at itinatama ng Panginoon. Madalas, doon natin nakikita yung realization. Doon natin nakikita yung reflection. At yun ang talagang isa sa mga gustong-gusto ko na ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. The realization, the reflection, the assessment, because dun sa kanyang pagbibigay ng sitwasyon na para maisip ko yun, no? Para para humingi ako sa kanya lalo ng kaunawaan or wisdom. So isang bagay lang na lagi nating yung tawag sa pagsisisi, no? So repent, totally repent, no? Totally surrender. Ito ay pag-unawa natin na hindi tayo siyempre pababayaan ng Panginoon kung tayo patuloy na nasa Kanya. Pero again, kung tayo ay sasalungat, wala tayong ibang pupuntahan kundi ang kaparusahan. So ang paggamit ng matingkad na imahe tulad ng basang dugo na lupain at katabaan isang epektibo na naghahatid ng laki ng pagkawasak. So ito nga nabanggit ko kanina, no? So dahil na-reach na ng espada yung parte na bumabalot sa katawan. So magandang gabi sa tito ko, Melvin Campomanes. Magandang gabi po tito sa iyong salamat sa iyong pagdaan sa ating pag-aaral. So ang pag-uulit-ulit sa simula ng bawat sugnay ay nagdaragdag ng kahulugan. So nalalapit nito ang kapahamakan at ang walang humpay na kalikasan ng paghatol ng Diyos. Sa pangkalahatan, ang talatang ito sa loob ng mas malawak na konteksto ng chapter 34 ay isang makapangyarihan at nakapupukaw. So magandang gabi kay Nanay Lourdes Canyelas para. Yan. So sa paglalarawan ng paghatol na darating sa mga bansa at sa mundo, ang paggamit ng matingkad at kapansin-pansing mga imahe ay nagsisilbi upang bigyan diin ang kalubaan ng paghatol ng Diyos at ang mga kahinatnan ng pagsuway na ang talatang ito ay nag-aanyaya sa mga mambabasa o sa mga nag-aaral na pag-isipan ang mga implikasyon ng kanilang mga aksyon at ang kahalagahan ng pamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Solely, ito ay nagsisilbing paalaalas ng mga kahinatnan ng pagtanggi sa Diyos at kahalagahan ng pamumuhay na naayon sa kanyang turo, no? So, isang bagay lang namang ulit ang aking itatanong, ang aking sasabihin. Good evening, Nanay Lourdes. Isang bagay lamang na ating laging tatandaan, kapag sumusunod ka sa Diyos, nandun po yung pagpapala. Siyempre, alam natin yung pinakamatinding pagpapala, yung buhay na walang hanggan. At siyempre, yung pagsuway, isang bagay lamang ang ating aasahan, kundi kaparusahan. So, maraming mga katuruan ngayon ang talagang mapanlinlang, no? Talagang iligaw ka, babaguhin ang mga dating katuruan at talagang takbo ng mundo ang paiiralin, no? Ang sabi ni Satan, mas priority mo yung ngayong araw. Kailangan mong mabuhay dito sa mundo. Huwag mo muna isipin yung future. Hayaan mo yun. Dito ka muna, ikaw paghahariin ko sa mundo. Tandaan natin,
buburahin po ng Panginoon ang lahat dahil magtatayo siya ng bagong kaharian. So, nasa na yung paghahari na sinasabi ni Satan. So, wag po tayo malinlang, no? Si Satan po ay kahit saan, nasaan, no? Nandiyan sa pera, nandiyan sa kayamanan, nandiyan sa posisyon, nandiyan sa mga taong ginagamit niya para ikaw ay mawala sa pagsunod sa Panginoon. But again, isang bagay lamang na no? So, di lang sa idong, kundi sa iklod din, no? Iklod din. Patuloy po tayong sa Panginoon magtiwala. Wala na po masyadong sabihin kasi talaga malinaw na po, no? So, again, mga kapatid, isang bagay lamang na ating dapat ipagpatuloy ay ang patuloy na pag-aaral at pamumuhay nito na naaayon sa kalooban ng Diyos. So, yun lang po mga kapatid. Diyan po natin tinatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. So, verse 5 and 6 ng chapter 34 ng Isaiah. Bukas po ay 8 and 9, no? So, naka-series po tayo at ito ay tumutukoy sa pagwasak ng Diyos sa Edom. So, sama-sama po tayong manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na biyaya at karunungan na binibigay mo sa amin. Ang aming pagmulat ng mga mata ay isang bagay ng papakita ng senyales na may layunin pa kami dito. Meron ko pang pinapagawa, Panginoon. Gabayin niyo po ang bawat isa, ang pamilya ko, ang mga kapatid ko sa Touching Lives, ang mga nag-join. Sana po ay kanilang naunawaan. Ikaw po magbigay sa kanila ng karunungan na ito ay maipamuhay at mapagbigay ng kaluguran sa iyo at ang kapurihan sa iyo. Ikaw sa iyo lamang po lahat ng papurit parangal, Ama. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po kay Pastor Nanding, kay Ate Rose, kay Sister Irene. Yan. Hindi ko na maging Sister Irene, kay Nanay Lourdes, siyempre kay na Pastor Dom dyan sa church, Ornido family, siyempre kay Princess, at sa mga dumaan, siyempre kay Tito Embin, at sa mga iba ko pang mga kapatid na dumaan na hindi nagpa-flash, no. So patuloy po tayo na pagsunod sa Panginoon. Yung mga nangyayari sa atin is hindi makapagbigay ng ng pansamantala o pangmatagalang sitwasyon, kundi yan yung mga temporary lang po. So mas ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi sa mga bagay na lumilipas at kumukupas. So yun lang po. Maraming salamat sa Diyos na paborito parangal. God bless po. God bless. Bye-bye. Bye-bye.